Morning mga palaboys! Ngayong araw, isang kwento ng kasaysayan at tanawin ang ating pupuntahan. Calatagan, Batangas. Isa na namang mahaba-habang biyahe mula sa lungsod patungo sa isang bantayog ng panahon, ang Cape Santiago Lighthouse. Mula sa Maynila, humigit kumulang 130 kilometers ang layo ng Calatagan. Kung galing ka ng Pasig o Makati, ang pinaka-recommended na ruta ay ang Via SLEX Santa Rosa Exit. Diretso sa Tagaytay Santa Rosa Road, tapos babaybayin ang Nasugbu Tuy Road hanggang marating mo ang papuntang Calatagan. May ilan-ilan kurbada at pataas pababa, pero karamihan sa kalsada ay well-paved. Bagay na bagay para sa long ride sa big bike. Sa daan, masasalubong mo ang malamig na hangin ng Tagaytay, ang berdeng bundok ng Batangas at mga bukiring tila pinalilibutan ng katahimikan. Habang papalapit ka na sa Calatagan, makikita mo na ang pagbabago sa tanawin. Mas rural, mas payapa. Mga punong niyog, mga taniman ng tubo at ang makalumang bahay na tila saksi sa mga lumipas na dekada. At pagkatapos ng halos 3 oras na biyahe, narito na tayo sa dulo ng Batangas, kung saan matatagpuan ang Cape Santiago Lighthouse, na tinatawag ding Faro de Cabo Santiago. Itinayo ito noong taong 1890 sa panahon pa ng mga Kastila. Isa ito sa pinakamatandang parola sa Pilipinas. Gawa sa pulang ladrilyo at may taas na 51 na talampakan. Ang parola ay nagsilbing gabay sa mga barkong naglalayag sa West Philippine Sea patungo sa Manila Bay. Sa bawat patak ng ulan at hampas ng hangin sa mga taon ng digmaan at katahimikan, nananatili itong nakatayo, matibay, tahimik at matapang. Pagdating mo rito, sasalubungin ka ng tanawing hindi mo malilimutan. Sa itaas ng parola, makikita mo ang malawak na karagatan na tila walang hangganan. Ang bughaw na dagat ay humahalo sa kalangitan. At ang hangin, malamig at may halong alat, tila pinapawi ang lahat ng pagod sa biyahe. At ano ang pinakamagandang gawin dito? Pwedeng umakyat sa parola. Kahit may kaunting effort, sulit ang bawat hakbang. Doon sa itaas, para kang bumalik sa nakaraan. Pwedeng-pwede kang mag-photo op, drone shot, o tahimik lang na pagmumuni-muni habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Maaari ka ring maglakad-lakad sa paligid. Tahimik, luntian at presko ang paligid ng parola. May ilang locals din na maaring magkwento ng kasaysayan ng lugar. At makakahanap ka ng mga simpleng kainan sa labas kung sakaling magugutom ka. Sa mga riders na tulad ko, ang ganitong biyahe ay hindi lang basta biyahe. Isa itong pagbabalik. Pagbabalik sa sarili, sa kasaysayan, at sa likas ng ganda ng ating bayan. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng ride na may kwento, hindi lang adventure kundi koneksyon sa ating pinagmulan, Cape Santiago po sa Calatagan ang sagot. Ito po ang iyong lingkod na si Jemboy Palaboy na nag-iwan ng paalala, hindi lang gulong ang umiikot sa biyahe, pati puso, isipan at alaala. Hanggang sa susunod na ride, mga palaboys, kita-kits sa kalsada. Ride safe po at mag-enjoy lang po sa biyahe.